Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. Pina-Frankenstein ng mga babae ang gusto nila sa mga lalaki. Hindi mo dapat pabayaan ang sarili mo. Hindi dapat puro ka lang trabaho. Tandaan mo, tao ka. Hindi ka lang provider. 21 years old ang gap, ropa. Kung ikaw umidad ka ng 47, so ibig sabihin kaya mo pa rin kumuha ng 26 or kaya mo pa rin ma-attract ang 26. Kaya nga ikaw bilang lalaki, pag emotional ka, nawawala ka sa realidad na ginagalawan mo. Kaya ang tingin sa'yo ng karamihang lalaki, ang babae nang gagaling sa emotions nila. Kaya kadalasan akala nila totoo ang sinasabi nila or nararamdaman nila. What's up mga ropa? Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Okay, like I said, pag-uusapan natin yung shinare natin sa Facebook page natin kahapon. Okay, babasahin ko sa inyo to mga ropa. Nahirapan pumili si girl. So ito yung sabi niya, sino pipiliin ko? Si 35M or si 47M? I'm 26F, 26 female. Hello, I'm 26 female. May manliligaw po ako, isang 35 and isang 47. Sila lang dalawa yung binigyan ko ng chance. Wow, ganda na manligaw sa akin kasi napansin ko na parang may connection and compatibility. Nauna ko nakilala si 35. Mabait naman siya pero breadwinner at may anak na. Napansin ko bare minimum lang ang kaya niya gawin for me. Pero emotionally intelligent naman siya. Bare minimum. Wow. I told you mga ropa, women are extractor by nature. They want to extract more sa mga kalalakihan kahit hindi nila alam kung ano yung kaya nila i-provide. Di man lang niya tinanong na or di man lang niya sinabi na since bare minimum lang yung kaya niya ibigay, siguro I need to inspire him more para mas, alam mo yun, mas ma-inspire siya na para mas maging competent siya sa sarili niya. Kaso hindi. Napansin ko na bare minimum lang kaya niyang gawin for me, pero emotionally intelligent naman siya. While si 47 is treating me like a princess. Wow! And showing me na seryoso talaga siya and mabait din siya. 26 pa lang to mga ropa, nasa kahit pa paano masasabi natin nasa prime age pa. Pero as you can see, she's already 26 and she already thinking kung kanina na siya magsasettle, di ba? So, like I said mga ropa, huwag kayong maniniwala sa mga babaeng 30s na it's okay na maging single. Kasi kahit sila, for sure, hindi nila pinaniniwalaan yun or may doubt sila sa mga sinasabi nila na gusto nilang maging single lang or it's okay to be single at the age of 30. While si 47 is treating me like a princess, showing me na seryoso talaga siya at mabait naman siya. Nagkaroon ako ng problema dahil lumayas ako ng bahay. Nako. Ano to mga ropa? Pwedeng red flag to ha? Lumayas ng bahay. Ingat-ingat mga ropa pag mayroong mga ganyung history ang mga babae ha? Kasi hindi mo alam kung kanino tumuloy ito ha? At di mo alam kung anong ginawa niya after niya lumayas. Nagkaroon ako ng problema dahil lumayas ako ng bahay namin. Dito ko nakita yung kung sino talaga ang gumawa ng action para tulungan ako. See? Women are just waiting for help. Di ba? So inaasahan niya talaga yung dalawa na yon pwedeng tumulong sa kanya pero merong mas tumulong sa kanya. Which is si 47 and I notice si 35M magaling lang siya sa salita. Di ba? So ito mga ropa, no, pag hindi mo nabigay sa kanya yung mga sinabi mo or yung napatunayan, yung mga pwedeng naipangako mo sa kanya, ito yung pwedeng mo makuha sa kanya. Okay? Magaling ka lang sa una, magaling ka lang sa salita. Pero mabait naman siya. Yung lang feel ko, pag naging kami, di niya ako magiging priority. Natural, may anak siya. Kahit kailan. Valid reason naman po, di ba? Natigilan ko na kausapin si 35 dahil alam ko di ako matatrato ng paraang gusto ko at sasagutin ko na si 47. Okay. So mga ropa, ano yung pinakadelikado dito sa mga desisyon niya na to? Hindi siya makapili. Ano sa tingin nyo? And nagtanong pa siya sa social media para malaman niya or para masigurado niya yung kanyang desisyon. Ganyan mga ropa, mga kababaihan. Hindi sila makapag-decision by themselves. Kailangan talaga meron siyang patulong like her friends or merong magko-confirm or merong tutulong sa kanya mag-desisyon para sa kanya. So hindi niya kaya mag-desisyon kung si 37 ba or si 47. Pero nakikita niya base lamang sa kabaitan or may nagawang kabaitan yung lalaki sa kanya, kaya gusto niyang piliin sa 47. Pero the question is, bakit si 47 still single pa rin at dumidiskarte pa rin? Ito, don't get me wrong mga ropa, wala namang masama pag ang lalaki single na ganong edad. Okay? Kasi choice niya yun. Kagaya ng mga sinasabi natin, we are the gatekeeper of the relationship. Tayo nagbibigay ng relationship, hindi naman sila, di ba?
So, mamimili tayo kung kanino natin ibibigay. Or pwedeng ayaw niya talaga at gusto niya lang i-enjoy yung pagiging single niya. So, si 35 may anak na. So, alam mo na kaagad na responsable siya, tama? I'm not saying lahat na may anak responsable, okay? At yun nga, bare minimum lang daw ang pinapakita sa kanya ng lalaki. Kasi nga, syempre may anak siya. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, Ropa. Syempre, mas priority niya yung anak niya. Most of the fucking time. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, Ropa. Pag nag-asawa ka na may responsibilities na. I'm not saying na yung lalaki hindi kayang ibigay yung pangangailangan ng magiging girlfriend niya kahit na sabihin natin may anak na siya. What I'm trying to say here is, pag ang babae single, medyo mas mahirap sa kanya. Okay? Kasi tayo mga lalaki, we are the fucking provider. So sa babae, kailangan niyang talagang maghanap buhay or humanap ng pagkakabuhayan para maituguyod niya yung kanyang anak. So tingin mo magiging priority ka? And since sabi niya, bare minimum lang si Ropa natin and may anak na, so parang ayaw niyang piliin. So dun yung makikita na ang babae, mas gusto nila yung magiging maluwag ang buhay nila. Ayaw nila ng hindi finished product hanggat maaari. Na-enjoy nila yung process mo, pero pag merong mas dumating na the best, pwedeng iwarang ka rin niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga Ropa, always make yourself attractive. Kasi at some point, kahit maghiwalay kayo, iwanan kayo, you still have the fucking criteria ng mga hinahanap ng mga babae. Gets mo? Imagine mo, let's say for example, si 47, hindi niya nakwento, baka may pamilya dati, di ba? Kung attractive si 47 at kaedad niya yung kanyang asawa at naghiwalay sila, do you think mas kayang maghanap ng kapalit nung asawa niya kung pareha sila ng edad 47? Sino ang mas mabilis makahanap ng kapareha or ng pwedeng makasama ulit? Yung lalaki na 47 o yung 47 na babae? That's the reason why kaya ko sinasabi sa inyo na make yourself fucking attractive. Kaya ko rin sinasabi yan sa mga 18 years old na mga lalaki na wala pang kayang i-provide. Mag-focus muna kayo sa pisik nyo and at the same time, pasulpot-sulpot, kumita kayo. Di ba? Kasi yun ang pinaka-the best na magagawa mo so far. Kailangan mong mag-gain ng experience. Kailangan mong mag-gain ng wisdom. So hindi mo siya pwedeng pilitin at the age of 18-20, magaling ka na, malupit ka na. Gets mo? Hindi pwede na 20 years old, puta, alapapadya ka na kung magbigay ka ng payo, di ba? Hindi pwedeng ganon mga Ropa. Gets nyo? Kaya ulitin ko sa mga 18 anyos or nasa 20 anyos, palaguin nyo ang inyong sarili, alagaan nyo ang inyong sarili, i-focus nyo sa pisik nyo, pagandahin nyo ang katawan nyo, and at the same time, try nyo kumita ng paunti-unti para hindi kayo or matuto kayong hindi umasa sa magulang nyo. Si Suplado Moto at the age of fucking 17 nagtatrabaho na, okay? At early age, hindi na tayo umaasa sa magulang natin. Hindi ko sinasabi na I have a fucking perfect life. Pero sineshare ko lang sa inyo kung ano yung nagawa ko para sa sarili ko. Okay? Pero eto nga, alagaan nyo yung sarili nyo, enjoy nyo, mag-gain kayo ng wisdom, at pagandahin nyo yung katawan nyo. Ulitin ko, balik tayo sa topic natin. Si 47 years old na lalaki, pwedeng hiwalay na sa asawa or pwedeng kaedad niya yung kanyang asawa. Or let's say sabihin natin 7 years ang gap. 40 years old na yung kanyang asawa at naghiwalay sila. Sa tingin nyo, kung attractive si lalaki or na-maintain niya ang kanyang pagiging attractive at kahit paano nasa kanya yung criteria ng hinahanap ng mga kababaihan, sa tingin nyo, sino ang mas mabilis makahanap ng kapalit? Yung lalaki na 47 o yung asawa niya na 40 years old? Gets? Kaya mga Ropa, hindi pwedeng i-flex ng mga kababaihan ang kanilang ganda once na umabot na sila ng 35 pataas na at hindi nila na-maintain or nahirap na silang i-maintain. Gets nyo? Ang babae nang gagaling sa emotions nila. Kaya kadalasan, akala nila totoo ang sinasabi nila or nararamdaman nila. Siyempre, una muna nararamdaman nila yan bago nila sabihin or bago nila i-flex. Pero ang totoo, hindi sila nabubuhay sa realidad kagaya natin mga lalaki. Kaya nga, ikaw bilang lalaki, pag emotional ka, nawawala ka sa realidad na ginagalawan mo. Gumising ka, Ropa. Hindi totoo yung ginagawa mo o hindi totoo yung iniisip mo. Maliwanag ba mga Ropa? Uulitin ko sa inyo, hindi kayo dapat maging emotional pagdating sa pag-invest sa mga babae. Gets?
So, nakita nyo naman dito, gusto pa rin piliin ni 26 yung 47. So, ibig sabihin, pwedeng may game si 47 or pwedeng ginagawa niya lang yon or pwedeng gustong makaisa ni 47 kaya willing siyang ibigay ang gusto ni 26. Gets? Nakita nyo yung edad? 21 years old ang gap, tropa. Kung ikaw umidad ka ng 47, so ibig sabihin kaya mo pa rin kumuha ng 26 or kaya mo pa rin ma-attract ang 26 as long as na-maintain mo ang iyong physique, as long as may criteria ka na hinahanap ng karamihang babae, or as long as you make yourself fucking attractive. Okay? Hindi ka magkakamali dyan, tropa. Kahit na sabihin mong in a relationship ka na or may jowa ka na or kasal ka na, hindi mo dapat pabayaan ang sarili mo. Hindi dapat puro ka lang trabaho. Tandaan mo, tao ka, hindi ka lang provider. Nagbibigay saya ka rin sa iba. Kaya dapat alamin mo ang purpose mo. Hindi lang yung pagpo-provide mo sa pamilya mo or sa babaeng gusto mo. Okay? Alagaan mo ang sarili mo. Nakita nyo naman to, di ba? Ito ang confirmation na ang babae mas pipiliin ang older men. Dahil unang-una, ano sinasabi niya doon? Nung naglaya siya, si 47 na unang tumulong sa kanya. So ano ibig niya sabihin doon? Security, ropa. Ibig sabihin, binigay ni 47 yung safety sa kanya at parang sinasabi niya na secured ka sa akin pag sa akin ka sumama. Kaya si Ea doon nagbabase sa kanyang nakita or pwedeng yun ang kanyang nararamdaman hanggang ngayon. Pero naguguluhan pa rin siya, kaya humihingi siya ng advice sa atin, mga ropa. Okay, kung tayo ang tatanungin ni 26, ang tanging masasabi ko, ano muna ang mapoprovide mo para sa dalawang lalaki na to? At ang tingin ko, mas na-stimulate ang emotions mo kay 35 kumpara kay 47. Ang nakikita ko dito, si 35 na stimulate ang emotions mo, si 47 nagbibigay na security sa'yo. O yung nakikita mo na si 47 nagbibigay ng seguridad sa buhay mo. Gets? Palinaw pa sa sikat ng araw na naguguluhan siya kasi nga yung pinakagusto niya nasa magkaibang lalaki, mga ropa. Si 35 na sinasabi niyang may emotional intelligence, which is very important to her. Si 47 na may kakayahan siyang itaguyod dahil nung naglaya siya, si 47 ang tumulong sa kanya. So ibig sabihin, nagtatalo talaga ang isip niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ropa, pina-Frankenstein ng mga babae ang gusto nila sa mga lalaki. Walang lalaki na 100% swak sa gusto nila, mga babae. Dahil unang-una ang babae nang gagaling sa emotions nila. The only time na masasatisfied ang babae, pag meron ng lalaki na nagsabi sa kanila, eto ang tuluyan mo, eto ang sagutin mo dahil itong lalaki na to, ganyan, bla 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 bla. Kung ang kuya niya or ang father niya tumulong sa pagdidesisyon niya, pwedeng ma-realize niya, okay, sige, tutuluyan ko na si 47. Pero dahil babae siya at hindi niya alam kung paano magdesisyon para sa sarili niya, medyo nahihirapan siya. Kaya dumulog na siya sa social media. Mga ropa, ulitin ko, women Frankenstein, yung mga personality, behavior, attitude, o yung mga kayang i-provide ng bawat kalalakihan. There's no such thing as nasa kanya ang lahat. Hindi tayo si Daniel Padilla, okay? Even Daniel Padilla, nanggaling sa breakup, kahit na nasa kanya na ang lahat, di ba? Gopings, matangkad, may pera, kilala, ano pa? Ano pang hanapin ni Catherine Bernardo, di ba? Anyway, ulitin ko, mga ropa, naguguluhan siya kasi nga ang nag-stimulate ng emotions niya si 35 at ang nakikita niyan pwede magbigay ng seguridad sa kanya si 47. Kaya nga ang payo natin sa kanya, at hindi lang sa kanya kundi sa mga kababaihan na same ng situation niya, make sure na ang lalaking pipiliin mo kaya kang i-lead, girl. Kasi pag hindi, darating sa point na kahit tinataguyod ka niyan or binibigay niya sa iyo yung mga pangangailangan mo or kaya niyang ibigay yung survival value na hinahanap mo, kung hindi niya kayang i-stimulate ang emotions mo or hindi ka niya kayang i-lead or ikaw pa rin ang leader ng relationship, pwedeng mawalan ka rin ng respeto sa kanya at pwedeng hindi maganda ang kahahantungan ng relationship yung dalawa. Kaya ladies, always find the fucking man na talagang kayang kumonek sa inyo at kaya kayong i-lead base
sa emotions nyo. Dahil kayong mga babae, madalas, hindi nyo alam ang gusto nyo. Kaya andito kaming mga lalaki para ituwid kayo paunti-unti. Kaya nga kailangan nyo kami kahit anong mangyari. Kahit sabihin nyo pa na ayaw nyo sa amin or hindi nyo kami kailangan. Dahil sa araw-araw, pagsapit ng gabi, ramdam nyo na ang kaba pag kayo'y nag-iisa. Kaya even if you like it or not, you need us. Dahil at the end of the day, siya ang mas kayang mag-retain ng relationship yung dalawa. Okay? Yung pera, to follow na yon. Kung kaya mo naman siyang inspire para mas kumita pa na malaking pera. So, tulungan kayong dalawa. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking serious mga ropa. Stop recording.